hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. Okay na, hamon kita. Tumalon ka sa bangin. Etong kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. Bastos talaga, no? Hindi, sige, pumunta ka. Subukan mong mambatok. Sige, pumunta ka doon. I wish sabihin ni Marcoleta, no? Kung ako kay Senator Marcoleta, I don't know kung napanood niya to. Ang sabi ko, sige, pumunta ka sa Senado. Batukan mo ko. Di ba? Tignan natin kung hanggang saan yung tapang niya. Di ba umaakto siya? Nakakala mo part siya ng government? Wala siyang pwesto sa gobyerno. Bakit hindi mo pa kasi bigyan ito bangag? Para hindi na kayo magtago na magkakasabot kayo sa pagkingidnap kay PRRD at pangingidnap o kikidnapin nyo si Bato. May araw din talaga Kasi we have to be very sure. But in time, ano yan, magkakamali yan. Pag dumungaw yan, arestado yan. Okay, tama, di ba? Pag dumugaw, arestado, na akala mo ay siya ang talagang manghuhuli. Well, we all know na binanggit po yan ng 18 Brave Marines na si Trillanes ay kasabwat at binigyan ng maleta ng sobre ng pera ng bayan. The reason why hanggang ngayong weekend sa Pilipinas ay gumagawa ng paraan ang Bangag administration para makuha nila yung ibang nasa majority para bumaliktad. Dahil si Trillanes siyang, kaya di ba tulong-tulong sila na gusto nilang kidnapin si Bato nung bago bumoto sa pag-change ng leadership sa Senate? Kasi ipapatawag silang lahat. Ito ipapatawag to maliban pa doon sa ginawa niyang pakipagsabwatan niya kung ano yung role niya na hawak-hawak na yung warrant of arrest allegedly ni Senator Bato. Kasama ito ipapatawag. Takot na takot talaga sila dyan sa Blue Ribbon Committee, lalo na nagtalaga ng subcommittee etong si Senator Alan Cayetano at now etong si Ulaga, di ba, na graduate sa One Ball University, si Tito Sotong inuugat na sinasabi na yung pagtalaga daw ng subcommittee ay illegal. Mga kababayan, panibago na namang kabobohan, panibago na namang kasinungalingan dahil ayon sa Senate Rules, Section 20, okay, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, Section 20, Subcommittees, Delegation of Authority. The chairman of committee, which is si Pia Cayetano, may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee is a whole is authorized to do and perform. So, ginigiit na naman ng mga ulaga na illegal daw ang pagtalaga o paggawa ng subcommittee ni Senator Alan Cayetano over the specialized team para tutukan lang itong sangkot sa flood control. Lahat tinitwist nila eh. Ginagawa nilang mangmang, ginagago talaga yung Pilipino, pero mabuti na lang itong si Senator Alan Cayetano and then si Senator Marcoleta and the rest of the gang, dyan sa Majority 13, nakikipaglaban sila dito sa bangag na ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi titigil si Liza Tanas, si Bangag. Etong weekend na to, hindi sila titigil kung sinong tatakutin nila na kasuhan. Diba? Like Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Marcoleta for sure hindi yan magpapatinag sa kanila. Villanueva, Escudero, di ba? Yung mga gusto nilang ikulong para nga naman maagaw na nila ang mayorya. Kaya ayaw nilang i-amend o wala pa nga tayo dun sa amendment eh. 'Di ba? Doong nagkagulo na naman yung deliberation o pag-uusapan nila yung motion doon sa Senate rules na kung saan amyendahan ang kanilang rules para paatinin ang mga Senate members na wala doon. Kaya talaga pinipigilan nila yan. Kasi talagang kung panahon ni Lacson na sila ang majority, 'di ba? Hindi nila inimbestigahan, okay, ng polido or sincero o tapat na pag-imbestiga kung sino ang mga sangkot sa flood control. Kasi ulit-ulitin natin, ang sangkot sa flood control, ang nagnakaw talaga ng pera ng bayan ay si Marcos Jr., si Liza Tanas, si Sandro Marcos, si Tambalos-Los. Ang mga kasabwat nila kasama si Trillanes na nakipagsabuatan sa ICC ay ang testimonya ng 18 Brave Marines at iba pang mga kasabwat nila. Yung 18 na pinangalan ng mga Diskaya, yung mga contractors na pinangalanan ni Senator Marcoleta, talagang ito yung talagang balisang-balisa sila, ulaga sila. Nasabi ko nga sa inyo, kung pwede nga lang patayin talaga nila itong majority na ito, papatayin nila para sila na lang yung matira.
Kaya itong kayabangan ng hayop na Trillanes na ito ay sobrang yabang lang. Duwag yan. Kung ako nasa person ni Marcoleta, sasabihin ko, sige, pumunta ka sa Senado at ipakita mo ang tapang mo. Sige nga, batukan mo ko. Ako, yun ang gagawin ko. Di ba? Batukan mo ako at nang magkaalaman tayo kung sinong matapang sa atin. Ako yun. Pero alam naman natin na si Senator Marcoleta is ang personality nun, talagang diplomasya hanggat maaari, pero matapang. Pero kung si Maharlika, kunyari, ang hamon-hamunin na ganon, again, mga kababayan, nakita ko kung gaano kaduwag si Trillanes nung pumunta siya ng Amerika at wala namang nagkakagusto sa kanya o nagkakagusto. Wala namang nagkakaroon ng interest sa kanya kasi during that time, sa event na yon 2018, okay, konti lang ang pumunta. Buti nga nadagdag pa kami yung grupo namin. Nagpakalat siya noon ng issue patungkol kay Marcos Jr. at saka sa pagnanakaw at mga martial law never again, yun ang pinakalat niya noon eh. Nakita niyo yun, andin si Pangulong, yung EJK kay Pangulong Duterte. Nung pumunta ako doon, mga kababayan, takot na takot yung mga alipores, yung mga ewan ko nasaan, takot na takot sa akin, inagawan ako ng mikropono. Yung hamon-hamon mo na ang sinasabi dyan sa viral video na ikaw ay nagnakaw ng tinidor. Sa hotel, 'di ba? Nakita nyo, tinidor lang. I don't know kung ilang tinidor. Nagnakaw ka ba ng tinidor? Pero ngayon, iba na. No? Envelope na, maleta na. So kung totoo, hindi na dapat natin to pinapansin si Trillanes. The problem is, kailangan natin pag-usapan yung kasi sinabi nga ng mga testigo, ng 18 na mga sundalo natin, na siya ay inabutan ng pera. Okay? Binigyan siya ng pera galing sa bangag. At inamin naman ni Ombudsman, na si Remulla, na nagkita talaga sila ni Trillanes at nagtulungan sila para dyan sa ICC na yan, para kidnapin nila si PRRD. Kikidnapin na naman sila si Senator Bato. Kaya Senator Bato, wag na wag ka magpakumpiyansa. Ngayon, naglagay na sila, yung asawa mo, sinupina, then naglalagay na sila ng patong sa ulo mo or reward daw. Nakita nyo, sabi ko nga, mga palangga, hayop talaga tong mga bangag administration na to. Alam nyo naman yan, everyday natin sinasabing hayop na yan. Kaya si bangag ngayon, puro kasinungalingan. Deny ng deny, na sinasabi niya, ito exact statement niya, interview niya kahapon. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone, although napag-usapan na rin natin yan. I have never put down anyone. Ulit-ulitin natin, sinungaling, siya ang namulitika, siya nag-umpisa ng politika laban sa akin. 2022 pa lang.